Mapagpalang araw po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus Brother Barry Bautista. Dito tayo sa Barangay 96 sa Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa likod ng Deca Homes. Meron akong hawak na Biblia. Magsishare ko po ako sa inyo. Yan o, si Santa Maria. Ang papel po ni Santa Maria sa Biblia. Sige, pray muna tayo. Hingin natin ang tulong ng Diyos. Upang sa ganon, siya po manguna sa atin sa patuto ng kanyang salita. Panginoon Diyos, minsan samahan po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng mga tao upang sa ganon, lahat po kami maginabang sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po rito, sabi ni Pablo sa libro ng Galacia 4:4. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayay ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. So dito, sabi ni Pablo, sinugo ang anak ng Diyos si Jesus na isinilang ng babae. Ayan po si Maria. Ang nagsilang po sa ating Panginoong Jesus sa laman ay si Santa Maria. Sa laman, kasi laman po si Maria. Pero si Jesus po, wala siyang laman at dugo dati. Nang isilang siya ni Santa Maria, nagkaroon siya ng laman at dugo na gaya ng mga tao. Gaya natin, tayo tao. Ganito po ang mababasa, Mateo 1:18. Ganito pagkapanganak kay Jesus. Si Maria na kanyang ina at Jose ay nakatakda ng ikasal. Ngunit bago sila ikasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Close parenthesis, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. Isang taong matwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasyahan niyang hiwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 21. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglili ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Close parenthesis. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na ipinangalan ng niyang Jesus. Yon. Itong Jesus po, ito po yung Diyos, ito po yung anak ng Diyos sa laman na pinanganak ni Santa Maria. Wala pong nakagalaw kay Maria. Bagamat yung nauna natin binasa,
May balak po si Jose na iwalayan si Maria. Kasi mahal niya, hindi niya gusto malantad sa kahiyan ng kanyang magpapangasawa ay nagdadalang tao na. Pero mahagap ang Diyos. Nakatulog si Jose at kinausap ng anghel ng Panginoon si Jose sa panaginip na huwag siyang mag-alala sapagkat ang dinadalang tao nitong si Maria ay hindi galing sa tao kundi sa pamamagitan ng Santong Espiritu. O, kita nyo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na si Jesus ay tao. Bagamat nakalagay dito, nagdadalang tao. Opo, yan ang nakasulat. Pero hindi po galing si Jesus sa laman at dugo ni Jose at Maria. Kasi po, bago niya pakasalan ni Jose si Maria, ay nagdadalang tao na po siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ginawa ni Jose sa panaginip, kinausap ng anghel, so pinakasalan niya. Kasi ang kanyang mapapangasawa, hindi pala disgrasyada, kaibigan. Virgin siya, birhen. Kaya birhen Maria ang tawag sa kanya. But of course, nung naipakasal na si Jose kay Maria, after that, nagkaroon na silang mga anak na lalaki at babae. So, yung pagiging virgin ni Maria, nawala na rin po yun. Kasi ang isang babae, birhen pa siya. Pero pag nag-asawa siya, nagalaw na siya ng asawa niya, yung pagiging birhen niya po, nasisira na yun. Oh, nasisira na, hindi na nanatiling birhen. Kasi po, meron nang nangyaring honeymoon between Jose at Maria. Ngayon, itong Jesus pong ito, basahin natin itong Hebreo 2:14. O, ito po. Anong nakasulat dito? Ito. Basahin po natin, ano? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin. Si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Yan. So, ibig sabihin, nakitulad lang po pala itong si Jesus sa mga tao. Yung tao, at sinasabi ng kasulatan, may laman at dugo. Tayo po yung tao. Binubuo po tayo ng laman at dugo. Pero si Jesus po, hindi siya tao. Wala siyang laman at dugo. Anong sabi ng kasulatan? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Nakitulad lang pala, kaibigan. Kaya kung sasabihin mo si Jesus ay tao, nagkakamali ka dyan. Kung Biblia ang ating babasahin, bagamat maraming talata sa Biblia, bawa sabi ni Jesus, ako ay tao, 1:8:40. Unang Timoteo, chapter 2. Sabi ni Pablo, may isang tagapamagitan sa tao at Diyos, ang tao si Jesus. Si Pilato naman, ikaw ay tao, sabi niya kay Jesus. Ang sabi ng mga nang magtanong si Jesus doon sa kanyang mga apostol, kung ano ang pagkakilala nila sa akin, ang sabi niya, o ang sabi ng mga apostol, ganito. Okay, basahin natin. Ganito po ang nakasulat. Ito. Sa Mateo 16:13, nang dumating si Jesus sa Cesarea sa lupain ng Cesarea ng Pilipo, tinanong niya ang kanyang mga lagad. Sila Pedro tinanong niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang tinutukoy niya, sarili niya, anak ng tao. One of the title of our Lord Jesus, anak ng tao, kasi pinanganak siya ng isang
tao na si Maria. 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias o isa kayo sa mga propeta. O. Yung mga taong binanggit dito, Juan Bautista, Elias, Jeremias, lahat ito taho. Mga propeta ito. O isa ka sa mga propeta. Ang pagkakilala nila kay Jesus ng mga tao noon, ayon sa sagot ni San Pedro, kaya ka ng tao. Isang propeta. Ano yung mga propeta na yan? Elias, Juan, Jeremias. Lahat yan tao yan. Ganon ang pagkakilala nila kay Jesus. Ngayon, nagtanong si Jesus uli. Kasi kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro sa 16. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kita nyo, thou art the Christ, is the Son of the living God. Iba ang kanyang paliwanag eh. Ha? Iba ang sagot ni Pedro. Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano bang ibig sabihin ng Kristo? Mesiyas or tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin po ng Kristo. Thou art the Christ, the Son of the living God. Sino nagsabi nun? Siyempre, sumagot si Pedro eh. Pero kanino galing talaga yung sagot ni Pedro? 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking amang nasa langit. Yung palang sagot ni Pedro ay salita ng Diyos. Yan ang paliwanag ni Jesus kay Pedro. Kaya sabi niya, mapalad ka. Ulitin natin ha. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jesus, sapagkat ang katotohanan ito, hindi inayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking ama nasa langit. Sino nagpahayag? Sabi ni Jesus, ipinahayag ito sa iyo ng aking ama na nasa langit. So, yung palang Diyos sa langit, ama pala ni Jesus. Kung sasabihin nyo, si Jesus ay tao, di lalabas yung ama na kanyang tinatawag na tagalangit, tao rin. Halimbawa, sa isang talata, sa 1:17, basahin po natin sa verse 1. Ganito po ang nakalagay naman. Juan 17:1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit. Tumingala, ganyan. At ang wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan kanila. Tumingala siya at kinausap ang Diyos. Anong tawag niya? Ama. Kung si Jesus ay anak ng Diyos, lalabas si Jesus ay hindi tao. Hindi tao. Kasi sinasabi nyo tao siya eh. Hindi siya tao, naging tao na nakitulad sa tao na may laman at dugo. Hebreo 2:14. Wala siyang laman at dugo, kaibigan. Kaya yung tinuturo sa inyo, yung inyong mga doktrina na si Jesus ay tao, ay mag-isip naman kayo or magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong basta maniwala sa mga nagsasabing si Jesus tao yan, hindi naman naging Diyos kailanman. Alam nyo, wala naman talatang ganyan mababasa sa Biblia eh. Ito, nagbabasa ako ng Biblia eh.
Ayaw ko pong maligaw kayo. Ang gusto ko, makahalap kayo ng katotohanan. Kaya totoo lang ang binabasa natin. Oh. Ano pa sinasabi ninyo? Bakit sinabi niyo si Jesus ay tao? Sapagkat si Jesus ay nilalang. Ang nilalang po ang tao. Ayon sa Genesis 1:26-27. Okay, babasahin ko yung Old Testament ko. Meron akong librong Old Testament. Kukunin ko lang. Nandito lang po. Katabi ko lang naman itong bag ko. Ito. Oh. Sino ang nilalang ng Diyos? Oh. Basahin natin. Genesis 1:26-27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala. Sila ang mamamahala sa lahat ng huri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Oh, lalaki, babae. Ang tao, tayo yun. Dito, sa chapter 2 pa rin, ng Genesis, ang nakalagay naman dito ay ito. Genesis 2:7. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Tayo yung mula sa lupa. Kaya pag namamatay tayo, bumabalik tayo sa lupa. Kaya tingnan nyo po ang tao. O nakakapanood ba kayo ng balita? Sa mga probinsya, yung mga pag nag-landslide, nadaganan ng tao, 1 linggo lang, tunaw na. Decompose na. Oh. Eh kasi nga po, mula lang tayo sa lupa. Natural, pag nadaganan tayo ng lupa, nagiging sa lupa na rin po tayo. So ano nakikita ng mga naghahanap? Pag nakita na yung bangkay sa mga nadaganan ng mga landslide, buto. Buto. Buto ng tao. O, di po ba? O. Kasi nga po, galing tayo sa lupa. Pero si Jesus po, hindi siya nagmula sa lupa. Ipinaglihi sa Espiritu Santo. Konting ano naman po, konting aral-aral dyan. Magbasa naman kayo ng Biblia. Kaya naloloko po kayo ng mga reliyon ng inyong mga leader, ng simbahan ninyo, mga tagapagturo nyo. Bahala kayo kung anong tawag ninyo sa kanila. Anong turo nila? Si Jesus ay tao. Taong bumaba sa lupa, taong umakyat sa langit, taong nasa langit, taong bababa. Mula sa langit, puro lang tao. Yan tanong kaibigan. May tao ba sa langit? May tao ba? E di, tanungin natin si Jesus kung may tao sa langit. Kasi sinasabi nyo, sa langit may tao. O, mas magandang meron tayong kukunan referensya ng Biblia. Dito po sa isang talata, ang sabi ng Panginoong Yesus, 1:13. Ito, babasahin ko. Walang sino man nakapunta sa langit. Wala pala nakapunta sa langit. Walang sino man nakapunta sa langit maliban sa anak ng Diyos na nagmula sa langit. Saan galing si Jesus sa nagmula? Langit. Oh. Sino bumalik sa langit? Ang anak ng Diyos. Oh. Kita nyo? Siya lang. Walang tao. Wala siyang binanggit na may tao. Eh bakit? Tignan nga natin. Si Pablo naman.
Okay, sulat ni Pablo at tignan natin ngayon, kaibigan. Brother, anong barangay ito? Barangay 96. Thank you. So, nasa barangay 96 po pala tayo. Sabi ni Pablo, unang Korinto chapter 15 verse 50. Mga kapatid ko, o mga kapatid, itong gusto ko sabihin, ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo. O, kita nyo? Tayo yung tao, sinasabi ni Pablo, binubuo ng laman at dugo. Yan ay yung tao, tayo po yung kaibigan. Yung nanay natin at tatay natin, nagbagani mo sila, tayo po naging bunga, tayo naging anak nila, taong katulad nila. Pero kay Jesus, wala naman pong nagani mong kayo, Maria eh. Kayo naman, konting isip-isip naman. Nagpaputo naman kayo masyado sa inyong mga sekta ng reliyon nyo eh. Oh, mga kapatid, itong ibig ko sabihin, ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Oh. Kaya yung ating pong katawan, hindi tayo po pwede sa langit, kaibigan. Hindi tayo po pwede sa langit. Kasi meron tayong laman at dugo. Yung nakatira sa langit, spiritual sila. Ang Diyos, si Jesus, mga anghel. Hindi po pwedeng tumira ang tao roon, kaibigan. O basahin pa natin sa isang Biblia. Dito naman sa manipis. Yung unang Korinto 15:50. Nung sabi, itong ibig ko sabihin na, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo, di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa, di maaaring magmamana ng buhay na walang hanggan. O ano sabi? Yung binubuo ng laman at dugo, itong katawan lupa na nabubulok, hindi pwede sa langit. Alam nyo, kung magbabasa lang po kayo ng Biblia, hindi kayo maililigaw eh. Pero sa tingin ko, ligaw na ligaw kayo eh. Sige po, ito ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Sana konting aral. Tsagang basa. Basa! Eh, mahirap po eh. Bawal yata sa iyo magbasa, kaya hindi kayo natututo eh. Sige po, ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa barangay 96 tayo, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye. Sana kayong mga nanonood ng video, meron po sanang naiiwan sa inyo, kaibigan. Yun lang po sana. God bless us all. Bye-bye.